Binawi na isang nagpakilalang alias Rene ang mga alegasyon laban kay Pastor Apollo Quiboloy at pagdawit sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1 milyong piso ni Senadora Risa Ontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Lubutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Risa Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Quiboloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ang kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Quiboloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Quiboloy at ng mga Duterte.